Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Janet, mga kababayan. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are in God's green earth, at maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Wag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating Coach Janet Live YouTube channel at pa-follow po tayo sa ating pong Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. At meron din po tayong second channel kung saan makikita nyo ang mga replay ng ating radio show sa Radyo Pilipinas 738 sa AM band. Ang title po niyan ay The Big V, every Saturday 5 to 7 p.m. Mapapanood nyo kami ng live sa Radyo Pilipinas nga, 738 sa AM band at sa TV Plus Channel 3 at sa GMA For The Box Channel 45 to 49. Panood nyo kami dun, guys, ha? Oo. Anyway, mga kababayan, eto na, mga kababayan, delikado ang 2028 para kay Cheese Escudero, kay Senator Bongo, at kay Senator Joel Villanueva. Delikado, mga kababayan. Kasi mga kababayan, kung naalala nyo kagabi, pinag-usapan natin na si Senator Bongo, si Senator Joel Villanueva, at si Senate President Cheese Escudero, merong something in common. Meron silang something in common, mga kababayan. Ano yung something in common nila? Ang something in common nila, mga kababayan, ay etong tatlong senador na ito ay nakatanggap ng donasyon galing sa mga contractors. Oo. Eto nga, papakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung kanilang involvement sa mga contractors. And actually, mga kababayan, yung that's a different topic altogether. Yung mga miyembro ng Kongreso na contractor din. At the same time, that's a different story altogether. Pero eto ho kasi, mga kababayan, ayan. Yun. Ito, partial list of lawmakers with ties to contractors. O, top 3. Top 3. Si top 1, si Senator Cheese Escudero, na may koneksyon kay Centerways Construction, ang kanyang kaibigan, kababayan, at campaign contributor. Ayan. Si Centerways Construction and Development Incorporated, kung saan kaibigan daw niya si Lawrence Lubiano, ang may-ari. At mamaya pupuntahan natin, mga kababayan, yung inamin nga nito ni Lawrence Lubiano. Pangalawa, mga kababayan, we have top 2. Si Senator Joel Villanueva, na tumanggap ng donasyon na nagkakahalagang 20 million pesos, if I'm not mistaken, sa New San Jose Builders. At si New San Jose Builders ang top donor ni Joel Villanueva nung kanyang 2022 campaign. In the same way na si Centerways ang number 1 o biggest campaign contributor ni Cheese Escudero noong 2022. Top 3, mga kababayan, si Christopher Lawrence Tesoro Go o ang CLTG Builders. Siya ho ang CLTG Builders, si Bongo. At si Alfredo Builders and Supply. Si CLTG Builders po, mga kababayan, kung mapapansin nyo at paulit-ulit na nga ho itong sinasabi sa mga balita, si CLTG po ay ang acronym ng kanyang pangalan, Christopher Lawrence Tesoro Go. Yan po ang CLTG Builders. Alfredo naman po ay ang kanyang kapatid, Alfredo Goyato, Alfred Go, ang pangalan ng kanyang half-brother. At siya ho ang may-ari ng Alfredo Builders na nakakuha ng more or less mga 500 million, almost a billion pesos na kontrata sa construction dyan sa Davao City. So mga babayan, ito pong tatlong ito may koneksyon sa mga kontraktor. At yung isa po sa kanila, ito po, si Lawrence Lubiano, yan, ay umamin itong nakaraan lamang na siya ay tunay nga na nagbigay ng 30 milyong piso sa kampanya ni Cheese Escudero. Ngayon, at babalikan lang natin yung kwento kasi meron ho tayong tinatawag na Omnibus Election Code. Ayan ho, Omnibus Election Code. At sa Omnibus Election Code po, mga kababayan, makikita po ito po yung batas ng ating eleksyon.
At sa Section 95 po, makikita nyo, meron tayong tinatawag na prohibited contribution. Sa Tagalog, ito ay mga donasyong ipinagbabawal. Okay. Nakasulat, no contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following. So, hindi pwedeng rekta, hindi bawal din ang indirekta. Oo. Basta ikaw ay nag-commit ng prohibited contribution, nag-violate ka na ng batas. By the way, ang Omnibus Election Code po is a special law. So, hindi ho na tinitingnan dito yung pagiging busilak ng iyong puso na gusto mong tumulong, ang iyong intensyon na tumulong sa sambayan ng Pilipino, hindi na ho yan tinitingnan dyan sa mga special law. Or kung mali siya, di ba? Or malice. Oo, dolo or malice. Hindi na ho tinitingnan yan sa mga special law. Ang tinitingnan lamang, mga kababayan, kung ikaw ba ay nag-violate ng probisyon. Ang probisyon, ito. Bawal mag-contribute ng mga ganitong bagay. Marami yan. Letter A, letter B, letter C, letter D, letter E, F, G, H. Ang dami, di ba? Ang daming mga bawal, ipinagbabawal na klase ng donasyon. Pero meron dito isa na specific na nag-a-apply kay Cheese Escudero at kay Bongo at kay Joel Villanueva. Ito, letter C, 95C. Natural and juridical persons, natural, ibig sabihin tayo, mga katulad natin, mga tao. Juridical persons, ibig sabihin mga korporasyon. Natural and juridical persons who holds contracts or subcontracts to supply government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services, or to perform construction or other works. Kasama ho yan sa mga bawal magbigay ng donasyon sa mga kandidato. Sa Tagalog, ang mga tao at korporasyon na mayroong kontrata o subcontract na nagsusupply sa gobyerno, sa mga departamento, sa mga LGU, sa mga subdivisions, or instrumentalities ng mga goods, kalakal at serbisyo o naggumagawa ng construction para sa gobyerno ay bawal mag-donate. Oo. Bilang special law nga, mga kababayan, hindi na ho titignan dito yung pagiging busilak ng iyong puso. Kung gusto mo talagang tumulong sa iyong kaibigan, o gusto mong maipanalo yung kaibigan, o gusto mong tumulong sa bansang sinilangan, hindi na ho mahalaga yon. Ang importante, sa mga special law, nag-a-apply yan kapag nag-violate ka neto. So, hindi lang ho yan dyan natatapos. Meron pa hong isa. So, yung nag-donate, bawal. Pero bawal din na mag-receive. So yung kandidato, bawal din siyang tumanggap. Nakasulat ho sa kahuli-hulihang sentence ng Section 95 ng Omnibus Election Code. Nakasulat, it shall be unlawful, illegal, for any person, kahit sinong tao, to solicit, na manghingi, or receive, tumanggap, any contribution, kahit anong kontribusyon, from any of the persons or entities enumerated herein. Kahit kanino sa mga individual o korporasyon na nakasulat dito sa Section 95. So from letter A hanggang letter H, bawal tumanggap ang kahit sinong kandidato. Ngayon, may penalty to. Nagsalita na po ang COMELEC. Kasi for the past few weeks, noong mga nakaraang linggo, parang kapag nagsasalita sila, parang may pagkakataon na baka makalusot itong tatlong ito. Si Bongo, si Cheese, tsaka si Joel Villanueva. Parang may ganong klaseng angulo na baka makalusot. Pero ngayon, kanina sa isang interview, nagsalita po si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia at sinabi po niya na may mga posibleng ma-disqualify sa 2028. May posibleng ma-disqualify sa 2028.
Ito ang medyo mahaba lang, mga around 11 minutes. Pero mukhang tatamaan dito yung trio taga-korap. Oo. Sila sila si Bongo, si Villanueva, tsaka si Escudero. Panoorin natin, guys. Kung kunwari ang idinahilan ng contractor ay personal donation ko ito. Oo, Chairman, para lang po mas malinaw din sa publiko. Oo, kasi hindi naman bawal magbigay ng donasyon sa mga tatakbo. Pero ang bawal, yung nagbigay ka ng donasyon tapos meron kang proyekto sa gobyerno. Pero when Right. it comes to personal fund, halimbawa, kung ako ang nagbigay, si Maricel Halili halimbawa ang tatakbo, magbigay ako sa kanya ng campaign funds o nagbigay ako ng 2022 galing sa personal ko kahit pa ako yung may-ari, anong loophole doon? At dahil dito sa mga nangyayaring ito, anong pwedeng gawin ng COMELEC at ng gobyerno para po hindi na maulit ito na ang gagamitin ay personal fund ko naman yun eh. Actually, mga kababayan, maraming palusot dyan. Yun nga yung unang-unang palusot na sinabi. Nung Lawrence Lubiano. Oo. Sinabi niya, nung tinanong siya sa kamera, na personal fund ko naman yan, hindi naman yan pondo ng korporasyon. At ako ay walang kontrata sa korporasyon. Ang may kontrata wala akong kontrata sa gobyerno. Ang may kontrata ay ang korporasyon ko. So parang palusot nga naman siya. Nung una, iba yung sinasabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pero ngayon mukhang nag-iiba rin siya ng tono. Pakinggan natin, mga kababayan. Pagka po kasi, ito po, ayaw po kasi ma-pre-empt. Baka ako'y mapa-inhibit pa dahil siyempre isa ako sa mga boboto. Pero alam niyo po, yung batas natin napakaliwanag. Pinag-usapan na rin po natin Ma'am DJ at Ma'am Maricel. Sabi po ng batas, natural or juridical person. Ibig sabihin, isang tao, si Ma'am Maricel, si Ma'am DJ, nagbigay. Hindi naman sinabi dapat ay presidente siya ng kumpanya o hindi presidente ng kumpanya. So ibig sabihin po, natural or juridical, isang korporasyon ay nagbigay. So parang lumalabas po na hindi dinistinguish ng batas kung ikaw ay nagbigay in your private capacity, basta ikaw ay nandun sa construction firm na yon. So pwede namin po ganun ang interpretasyon sapagkat napakalawak po ng pagkaka-define ng batas. Natural, tao lang eh. Hindi naman sinabi dapat ikaw ay presidente, hindi presidente ng company or in your private capacity. At number two, at dito po madaming mahuhuli. O sige po, sabi niyo nagbigay kayo in your private capacity. Tanong, yan po ba ay nakalista sa inyo pong state sa income tax return? Income tax. Uy, patay. Sa BIR. Di ba? Po ng pera na pumapasok sa atin at lumalabas, ay nilalagay natin sa income tax return natin. Nakadeclare po yun. Kaya nga po sabi namin, dyan papasok yung coordination natin sa ibang ahensya ng pamahalaan na pwedeng makatulong. O kaya naman, sa atin, o kaya tayo naman, ay makatulong din sa kanila. Sapagkat ito po, pag nagkataon, tax evasion po yun. O kaya po violation ng income tax law kapag hindi mo na-report na nagbigay ka pala ng donasyon. So, sa madaling salita, under the law, it's clear. Ibang kaso naman yun, mga kababayan, tax evasion. Ibang kaso naman yun, oo. Kapag tax evasion. Alam niyo, mga kababayan, tulad nga ng sinabi ni Commissioner George Erwin Garcia, ni Sir Garcia, tulad doon ang sinabi niya, nung una kasi, nag-iba na siya ng tono. Nung una kasi, yung sinasabi niya, posibleng maging loophole yung sabihin na nag-contribute ako in my private capacity. Yun yung una nilang sinasabi. Pero ngayon, mukhang nag-iiba na ang kanilang tono dahil lang sinabi niya dito, ang kanyang explanation ay, saan na yun? Ito. Natural or juridical persons. Oo. Hindi naman daw sinabi dito na kailangan na eksklusibo ito sa presidente ng kumpanya, whatever, etc., etc. Basta importante, you are a natural or a juridical person. So, mukhang nagbabago yung tono ni COMELEC. Mukhang ngayon, parang may posibilidad na ma-perpetually disqualify ang tatlong ito. Si Bongo,
si Cheese Escudero at si Joel Villanueva. Nandiyan na ngayon yung very small but nonetheless it is a possibility. Ituloy natin mga babayan. Mapapark ka ng corporation or galing sa personal fund mo, basta parte ka ng korporasyon, hindi pwedeng gamitin yung salitang galing sa personal donation because klaro sa batas, yung sinasabi niyo po na natural or juridical. At in fact, sa corporation law, totoo naman po, ang korporasyon ay may separate na identity, personality sa mga official niya. Tama. And therefore, the act of the corporation is not the act of the officers. Tama po yun. Pero may exception to the rule. Kapag yung ginawa ng korporasyon ay null and void, illegal, unlawful, yung mismo nagko-connect na hindi dapat makonect ang mga opisyal doon sa kumpanya, pwede niyo po yung putulin. And therefore, pwede niyo habulin yung mga opisyal ng mismong korporasyon because they Piercing the corporate veil. Ultra Vires Act. Mga aksyon na illegal, unlawful. Nagsalita na si Commissioner George Erwin Garcia, guys. Kapag daw yung opisyal, mga officer ng korporasyon ay gumawa ng illegal act, any illegal act, unlawful, illegal, pwede hong ma-pierce ang veil of corporate entity or corporate personality at pwede silang makasuhan rekta. Si Commissioner George Erwin Garcia na ang nagsabi. Well, of course, this is the first time this is happening. Ngayon lang may nangyayaring ganito. So, most probably, aakyat pa po ito sa Korte Suprema. Pag umakyat po ito sa Korte Suprema at umagree ang Supreme Court sa sinasabi ni Commissioner George Erwin Garcia, napakalaking improvement po ang mangyayari. Mababawasan po ng napakalaking porsyento ang korupsyon sa bansa. Kasi nga po, tulad ng sinasabi ko kahapon, ang korupsyon po sa bansa ay nabubuhay sa utang na loob. Nagbigay akong 30 million, bigyan mo akong proyekto. Pondohan mo yung mga proyekto ko. Kunin mo akong kontraktor. Diyan ako nabubuhay. Ngayon, kung mangyari to, itong sinasabi na ito ni Commissioner George Erwin Garcia, marami pong mga opisyal ng gobyerno ang mawawalan ng tagapondo na kontraktor. Sana mangyari. Oo. Mababawasan ang korupsyon sa bansa by leaps and bounds. Oo. By leaps and bounds. Sana matuloy ito. Panoorin pa natin. Umaamin ng isang contractor halimbawa na siya nagbigay ng donasyon, mapapersonal man or galing sa kanya pong kumpanya, yun po ba pwedeng gamitin ng COMELEC, motu proprio for an investigation, or kailangan meron pa po munang maghain ng complaint? Paano po ba yun? Ay, hindi na po namin kailangan magkaroon ng paghahain ng complaints ng kahit na sino. Yung ginagawa po namin investigation ng DJ, ng Maricel, motu proprio po ito, meaning wala po nagreklamo, walang nag-obliga sa amin. Part po ito ng ating pong duty bilang pinaglalagakan ng statement of contributions and expenditure. So, kahit po walang complaints, kami po yun. Ngayon po, yung may umamin, actually kasama po siya doon sa 31. And therefore, malamang-lamang siya po yung kauna-unahan na makatatanggap ng sulat mula sa amin upang ipaliwanag officially. Although, yung paliwanag sa Kongreso, ay pwede na namin kuhanin yun. Pwede namin, kasi recorded at saka official yun. May minutes naman doon. Pero mas magandang madinig pa rin natin yung kanyang panig officially sa isang formal na investigation. So, kayo po nakapagpadala na ng sulat. Dito po kay, banggitin ko na, Chairman, si Mr. Romeo Lubiano ng Center Waste Construction. Since sinasabi ninyo, motu proprio investigation yung sa inyo, no need for complaint. Para po pagpaliwanagin siya, nakapaghain na po kayo ng sulat sa kanya? Sa Monday po namin ipadala sa kanya yon dahil sa Monday din namin ipapadala yung sulat natin sa DPWH upang alamin namin ano ang mga kontrata, hindi lamang niya, kung hindi nung 30 pa
na Naku, nandun sa aming napakarami. listahan. Para po at least, kasi nga po ayaw kasi Napakarami. namin ng DJ, ng Maricel, pa isa-isa. Baka Opo. magalit na yung maganda po isang bagsa. So isang batch muna, 31. Tapos sa susunod, kung meron muling panibagong batch, another request po yan. Para lang po dumalaw na kaagad yung investigation at kung sakali, makapag-file na kaagad ng proper case for election offense. So hindi lang po siya, lahat po nung 31 or 34 or baka madagdagan pa na listahan ng contractor, sabay-sabay po ang pagpapadala nito sa Lunes. Yung po unang-unahin namin, yung may umami na at saka po yung sa nasa 31. So ang nabanggit po ninyo, nasa 31 na mga kontratista, yung palagay po ninyo ay nagbigay ng donasyon, pero meron na po ba tayong estimate numbers kung gaano kadami yung national candidates na nanalo na pwedeng nakatanggap nitong mga donasyon na to? Although may naririnig na tayong mga pangalan eh. Ako, actually, doon sa 31 po, so far, lahat po yun ay, may mga siguro po mga 4 lang ang hindi nanalo. Halos lahat po doon ay nanalo noong 2022 Grabe. elections. Para lang po maipakita natin na hindi lang po natin pinili porket nanalo. Kahit po natalo ay kasama po doon sa listahan po natin. Ang pinaka Sino kaya yung 31 na yun? Kasi may listahan nga dito si PCIJ. Abot ba ng 31 to? Ito, 18 lang to eh. Yan, no? Lani Mercado Revilla, Brian Revilla, Ramon... ito si Gutierrez. Oh. Jesse Journey Jet, Caroline Agyao, mga member na to ng House of Representatives. Agustina Pancho, Cristina Angeles, Micaela Gonzalez. Dami nila eh. Jolo Revilla. Oh. Si Garjola, yaman nito. Si Garjola. Contractor yan. Oh. Siya mismo yung contractor. Actually, ito mga to, pinondohan sila ng mga contractor. Si Chi, si Joel, si Bongo. Pero yung nasa ilalim, si Elizaldico, Ferdinand Beltran, etc. Sila mismo yung nagtrabaho o may-ari ng construction company. Yun. So, baka kulang pa tong listahan na to kasi 18 lang tong nasa PCIJ. So, baka madagdagan pa to. Oh, mas marami sa Comelec. 31 yung kanila. pinakamahirap po talagang tingnan doon sa SOSE ng DJ Maricel ay yung pong pagka po pangalan ng korporasyon, napakadaling i-conclude ay Construction Corporation. Ito kasi very clear eh. ABC Construction Corporation. Very clear na po yun. Wala nang spelling na kailangan po doon. Talagang kasama na kagad sa listahan yun. Kung sino ang nagbigay, anong pangalan ng representante mo nagbigay, magkano ang binigay, at sino ang binigyan. So yun po, maliwanag yun. Ang problema po talaga namin, pagkapangalan ng tao. Kapagkat siyempre kung ang pangalan po ay Maricel Halili na nagbigay, hindi naman namin po alam yun at hindi naman nakalagay doon sa SOSE o doon sa pagtanggap ng mismo donasyon na siya ay presidente ng isang construction corporation. Yun po yung kagandahan doon sa may umamin nung isang araw sa House of Representatives. Sa Lubiano. Kahit pangalan lang niya, yung naan dito sa SOSE, kitang-kita na po kagad yun dahil inamin po niya na siya pala ay mismong may-ari ng isang construction firm. And therefore, solve na po yung problema patungkol sa pag-identify kung siya ay simpleng negosyante o siya ay isang contractor. So kasama na sa listahan si SP Cheese. Kasi umamin na si Lubiano eh. Yan na. Ganun po ba yan? Yan na. Yes po, Ma'am DJ, Ma'am Maricel. Kasama na si Gis Escudero sa imbestigahan. Yari na to. Mukhang delegado mga pangarap ni Gis Escudero para sa 2028, guys. Kasama po dahil po sa siyempre yung pong pag-amin din ni SP at the same time yung Kasi pag-amin po umamin ng din siya. contractor. Oo. Oo nga pala, umamin din si Gis Escudero. So yung pag-amin nilang dalawa, nakala nila insulated sila because nakakatawa nga kasi si Gis Escudero is a lawyer. Pero kasi nga, this is the first time na merong ginawang ganito ang Comelec. Imagine, ang tagal na ng Comelec. 4 na dekada na yun nandyan yung Comelec. Well, even more actually. Kung isasama natin, pati yung panahon ng mga Amerikano, etc. So, 4 na taon nang nandyan, matagal lang nandyan ang Comelec, pero ito po ang first time na mag-iimbestiga sila ng ganitong kaso. Well,
Di ba? So this is actually the first time na magkakaroon tayo ng jurisprudence on this. At nangangapa pa ang lahat dito. So abangan natin kung ano mangyayari dito. Since nabanggit niyo po kay Maricel na kasama po sa listahan ng tinitignan po ninyo ngayon, si Lubiano, yung may-ari po ng Centerways, at si Senator Chis Escudero, hindi lang para sa kanila. In general, itong mga nabigyan po ng donasyon noong 2022, Villanueva, ang tanong Bongo. din ng mga netizens natin, even ako, ito rin yung tanong ko kay Manong Ted kahapon ano po ang posibleng kaharapin ng opisyal na nasa posisyon kapag napatunayan after po ng investigasyon nyo na talagang may ongoing project tapos tinanggap mo yung donation? Yung pong Section 95 ng Omnibus Election Code ay ang title po niyan, Prohibited Contributions. Ang sabi po ng batas, yung Section 233, 234 ng Omnibus Election Code, yung magbabiolate ng Section 95 ay criminal case po yon. Ang amin po ay pang-criminal case. Hindi po ito pang-disqualify o pang-cancel ng candidacy kasi tapos na po ang eleksyon. Right, so ito tapos po na. ay criminal case na may kulong na isa. So hindi matatanggal si Chis Escudero, or hindi sila matatanggal, hindi matatanggal si Bongo, hindi matatanggal si Joel Villanueva, hindi matatanggal si Chis Escudero. Kung mapapatunayan na sila ay tumanggap ng pera galing sa mga kontraktor, hindi sila matatanggal. Pero anong sinasabi ni Commissioner George Erwin Garcia? Hanggang 6 na taon. Ngayon po, kung may Hanggang 6 na taong pagkakakulong ang pwede nilang makuha. Hindi lang yan. Actually, meron pa. iba pang liability para sa ibang batas natin, like for example, sa National Income Tax, Tax evasion. sa National Internal Revenue Code, o kaya naman sa Anti-Graft or Corrupt Practices Act, o sa iba pang ahensya ng pamahalaan, sa kanila na po yun. Basta po sa amin, 1 to 6 years imprisonment ang punishment po dyan. At pag napatunayan at convicted po ng korte, ay may perpetual disqualification to hold public office. Ayun, patay na tayo dyan mga babayan. Yun na iniintay natin. Perpetual disqualification. Oo. So, nasa delikadong posisyon ngayon ng Trinity. Yung Trinity ng katiwalian sa Senado, mga babayan. Delikado sila ngayon. Baka ma-disqualify sila, mga kababayan, sa 2028. Alam nyo, ang problema dyan, si Joel Villanueva ay re-electionist. Oo. Re-electionist senator yan, si Joel Villanueva. Pangalawang termino niya kung tatakbo siya sa 2028. Si Chis Escudero, re-electionist din. Second term niya kung tatakbo siya sa 2028 bilang senador. Si Bongo, may chismis na tatakbo siyang presidente or vice-presidente. Chismis pa lang yun. Wala pang kumpirmasyon yun. Pero iintay natin ang katotohanan dyan. Whatever the case may be, mga kababayan, kung mapapatunayan na itong tatlong ito ay tumanggap, well, si Chis Escudero is given already dahil umamin siya. Pero yung dalawa, si Bongo at saka si Joel Villanueva, si Bongo tumatanggi pero imposible yan. Hello, si LTG, Christopher Lawrence Tesorgo. So, imposible yun. Si Joel Villanueva naman, kumpirmado, tumanggap talaga siya ng pera sa New San Jose Builders. Kapag sila ho ay na-convict, tapos ang mga pangarap sa politika. Wala na. Gone with the wind. Oo. Nag-Avengers Endgame na. Wala na. Wala na. Abo na lang yun. At mga kababayan, ako, personally, umaasa na ma-convict sila. Hindi natin kailangan ng mga politikong katulad nila, mga kababayan. Hindi natin kailangan ng mga politikong katulad ni Chis Escudero, Joel Villanueva, tsaka ni Bongo. They're very, very much disposable, mga kababayan. We deserve so much better politicians and leaders than them. So, tingnan natin kung anong klaseng kaso ang iahain ng COMELEC. But hopefully, mag-prosper ito at mabura na sa political landscape ng Pilipinas si Bongo, si Joel Villanueva, at si Chis Escudero.
Okay mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta. God bless you and see you in our next live stream, guys. Bye everyone. See you. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?